Mateo 7:24 to 27, ito po yung sinabi. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Okay, ang title po ng pag-aaralan po natin ay Build Your House Upon the Rock. Okay, basbasan ng Diyos ang kanyang salita, pwede na po tayong umupo. Amen. So, bago ang lahat, dito muna po tayo. Ang lahat po ng attention po natin po ay dito. At tuturuan po tayo po ng Panginoon kung paano po mag-build ng house. Okay? How to build a house upon a rock. Okay? Alam niyo po ba na napaka-importante po ng pundasyon? Napaka-importante po ng pundasyon. Ang sabi po nila, ang age from 3 to 7 years old ng isang bata, yun po yung daw po yung age of their foundation. So yun po yung forming stage. Okay? So yun po daw po yun, natuturuan mo ng bata, yung bata, para siya po ay lumaki at malaman niya po yung tama, saka po hindi. At gayon po rin, yung foundation po ng mga mag-aaral ay from during their elementary times, yun daw po yung kanilang foundation para sila ay mag-college. Elementary to high school ata, para sila po ay mag-college. At para malaman po nila kung ano po yung kurso na kanilang gagawin at kung sila ay magpapatuloy sa pag-aaral po at saka hindi. At napaka-importante po rin ng pundasyon ng mga mag-asawa. Kapag weak po ang foundation po sa mag-asawa, kadalasan po ay naghihiwalay po yung mag-asawa. So i-trace back mo yan. Bakit yung anak mo ay bakit ganun siya? Bakit ano yung naging problema sa pagkakaroon ng bakit nalihis yung iyong anak? O kaya naman iti-trace mo bakit naghiwalay? Ano yung naging problema? At lahat po yan ay it boils down to the weak foundation. Ito po ay pumupunta lagi sa isang weak foundation. So napaka-importante po talaga po ng foundation. At maging gayon, lalong importante po sa lahat sa ating spiritual po na buhay. Napaka-importante po ng foundation para hindi po tayo basta-basta matangay. Kaya nga, mayroon tayong pong Father's House Course sa mga newly baptized dito po sa church. Yung Father's House Course ay 10 lessons at ito po ay foundation ng isang mananampalataya. So mga newly baptized, ini-encourage ko po kayo, kunting oras lang naman, 30 minutes after the service, may mga Bible teachers po tayo po rito na handa po silang magturo ng Father House Course. So wag muna kayong uuwi kasi para malaman ninyo ano ba yung ginawa ninyo. Bakit ba kayo inilubog sa tubig? Pinaliguan lang ba kayo doon? So, para malaman po natin yung pinaka-foundation. Andiyan pa po ba tayo? So, things to note in the parable. Parable po kasi po yung sinabi po ng ating pong Panginoon. So, may mapapansin po tayo po doon. Una, there were two different builders of houses. So, may dalawa na nagtatayo po ng bahay. There were two foundations of houses. So may dalawang foundation daw. At one and the same storm beat both houses but produced two different results. Okay? Iisang bagyo lamang ang humampas doon sa bahay, pero nag-produce po siya ng dalawang resulta. Okay? Isang klase ng bagyo lamang. Many people think that building our house
on the rock means saying that Jesus is my rock. People say things like this, Jesus is my rock. Okay, nakalagay pa nga sa t-shirt. Yung pangalan ng church po natin, The Light and Rock Church. So I'm gonna stand and not fall. But actually saying these things is more about compassion and building. Ano po ibig sabihin? It's more than saying it. It's more than confessing it. Kailangan may gagawin po tayo. Kapag sinabing building, may step 1, step 2, step 3, and step 4. Kasi nagtatayo ka kasi. Okay? At kung alam mo how to build, mayroon kang know-how, knowledge how to build, kailangan isasagawa mo. So it's more than a confession. It is more than putting it on your t-shirts, and posting it in our timeline in Facebook. It's more than saying it. Amen? Ano pa? Building a house requires knowledge and able to learn and understand the concepts of building. Building a house without the key knowledge will have the tendency of the house to collapse. Kayo yung mga engineer, hindi po sila basta-basta po nagtatayo po ng bahay. Kailangan inaalam muna nila anong una nilang ginagawa. Inaalam muna nila kung anong klase po ng lupa ang kanilang pagtatayuhan, at aalamin nila kung anong klase ng bakal, anong klase ng simento, anong klase ng pundasyon, anong uri, o yung mga tie beam, o yung mga hamba, tawag po doon, may tawag doon, nakalimutan ko lang eh. Biga sa ilalim. So alam po nila kung paano talaga tumibay po yung bahay at hindi po magiba. So kapag ang bahay ay bumagsak, asahan mo ang pundasyon ay mahina. If you are going to build a house, you are going to spend for it, work for it, adhere strictly to the built-in plan. Building takes time to erect a complete house. So hindi basta-basta po itong building a house upon a rock. Okay? So ang gagawin mo, you are going to spend for it. Alangan namang you will not spend and you are going to build a house. Kailangan magpapalabas ka talaga in order for you to build a house upon a rock. Kailangan you will work for it. May gagawin ka. At yung gagawin mo, kailangan istrikto na nakaayon doon sa built-in plan. Kaya hindi ka pwedeng humiwalay doon po sa plano. Kapag humiwalay ka po sa plano, ay baka mamaya may isang foundation na wala. So magigiba rin po yung bahay. Okay? So it will take time. Hindi po immediate. So binibigyan ko po ang diin po rito yung building upon a rock. The foundation is very important. Why building is more than just a mere confession? Bakit ba? Okay, basahin natin. Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So hindi daw lahat ng nagsasabi ng Panginoon. Sino nagsasalita? Panginoong Jesucristo. So hindi daw lahat nagsasabi sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumagawa lamang ng kalooban ng Ama na nasa langit. Sa ating text po kasi, ay dinifferentiate yung wise at saka foolish builder. So aalamin natin mamaya, bakit ba hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit? Eh, saan daming tumatawag sa Panginoon? Itong oras na ito, Sunday, ang daming tao ang tumatawag sa Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, hindi daw lahat. Amen? It is from Jesus' mouth. Okay, kino-quote ko lang po. So, hindi daw po lahat po yun. Okay, yung text po natin. Sabi, Luke 6:46,
At bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ayun pala yun. Ano yung meaning ng Panginoon ulit? Lord, Master. Ang meaning ng Panginoon is Master. So hindi daw lahat po yung nagsasabi na Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. In fact, sa verse 22 and 23, mas matindi pa yung sinabi, in the last days, many will say to me, Lord, we proclaim your message. Lord, we heal the sick. Sabi ng Panginoon, get away from me, you wicked people. Kasi hindi naman talaga sila sumusunod sa ating Panginoon. Verse 49, datapwat ang dumirinig at hindi gumagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay ng giba at malaki ang naging kasirahan ng bahay po na yoon. So ito na po yon. Inilalatag po ng Panginoong Jesucristo yung pagtatayo ng bahay ay katulad din po sa isang tao na nakikinig po ng salita po ng Diyos. So nakikinig daw po sila, it is likened unto a man who hears the word of God, nagtayo, ay parang nagtayo daw po ng bahay, pero wala pong kapatibayan kasi hindi naman daw po siya sumusunod. Okay? So, alamin pa natin, listening to God's word alone is not enough. So, pakikinig lamang sa salita ng Diyos ay hindi sapat. We may listen intently to the word. We may listen reverently to the word. Mataintim kang nakikinig. Nandito ang iyong atensyon. You are inclining your ears. You are understanding every word, okay, that the Lord is saying. Okay, we may agree. Nag-agree ka as you listen. But do not do what it says. So it's useless. Okay? So nagiging mahina ang pundasyon kapag po ganito. Hindi po yan ang requirement ng Diyos na foundation. Ano pa? Ito yung requirement ng Diyos. James 1:22. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. So if we only listen to the word of God and do not do what it says, sabi ng Biblia, we are deceiving. Niluloko daw po natin po yung sarili po natin. Yan po ang katotohanan po diyan. At ang balik niyan sa atin din. Amen? Sa atin din, kasi gigiba yung ating pong pananampalataya. Kaya wag na kayong magtaka, ang iba sa mga Kristiyano, minsan nandito, minsan wala. Kapag may foundation ka, abay, matibay ka. Kapag ang pundasyon mo ay yung narinig mo at sinusunod mo, matibay na matibay ka. Kahit nga ang demonyo, hindi makapanaig sa'yo eh. Amen. Yung parang nakikita mo walang solusyon sa problema mo, pero alam mo yung Proverbs 3:5 and 6. Nung sabi ng Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your hearts and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Kahit hindi mo naunawaan yung nangyayari sa buhay mo, just trust in the Lord. Amen. Imagine nyo na naman, hindi na nampalataya o nagduda o hindi matibay ang pundasyon ni Moses. Nung ipadala siya kay Pharaoh, at ang sabi, pumunta ka kay Haring Pharaoh o si Pharaoh, at palayain mo, sabihin mo sa kanya, palayain niya ang aking mga anak. Imagine na lamang hindi matibay yung kanyang pundasyon. Hindi na sana siya pumunta at hindi na palaya. At yung mga Israelites, at alipin pa rin sila sa Egypt until now. Hindi po ba? So, yun po yung ang foundation. Okay? Yung foundation is for us to listen to the Word of God and do what it says. Two different builders. Okay? So doon sa binasa po nating text, may two different builders. Number one is the wise builder.
Okay, balikan po natin yung binasa po nating text po kanina. Mateo 7:24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man. Sino mang nakikinig sa salita daw po ng Panginoon at ginaganap ito, ginagawa ito, ay hinahalin tulad sa isang tao na matalino. Lahat ng matalino, sabihin, praise the Lord. Amen. Matalino tayo sa Panginoon. Parang matalino daw po siya. Yun yung unang builder, wise builder. Pangalawa, the foolish builder. Matthew 7:26. And everyone that heareth this word, these sayings of mine, and doeth them not, hindi niya ginagawa, shall be likened unto a foolish man. Grabe, masakit, O si Jesus Christ ang nagsasalita. Inihalin tulad niya yung tao na nakikinig sa kanyang salita, ngunit hindi ginagawa. Anong tawag po niya? It shall be likened unto a foolish man. Okay, mangmang. So who are the builders of the house? Sino yung builder ng house? The hearers of the word of God are the builders of the house. So tayo pala na nakikinig sa salita ng Diyos are the builders of the house. Kaya sinabi kasi po doon, whoever listens to my word, kaya yung sino man nakikinig sa aking salita at gumagawa o hindi gumagawa, tayo daw po yung builders. Kaya liken po tayo sa either wise or a foolish builders. What represents the house? Ano naman yung nagre-representa po sa bahay? Ano po ba talaga ang itinatayo po natin? Our lives represents the house. Okay? As to how we act to the Word of God is how strong or weak will be the foundation. So nakadepende po pala sa atin kung gaano katibay o kahina ang ating pong pundasyon. If we listen to the Word of God and obey it, then we are building our house, who is the house? Our life. We are building our life in a strong foundation. Amen? Gusto niyo yon? You are in the strong foundation. Your life is in the strong foundation na kahit na anong bagyo ang humampas sa'yo, hindi ka nagigiba. Amen? Wala siguro sa atin dito ang may gusto na his life is founded in a weak foundation, erected in a weak foundation. Kunting bagyo lamang, nawawala na. Nawawala na yung kanyang pananampalataya. Pagsubok lamang sa buhay, temptation nga lang, nawawala na siya. Kunting problema lamang, nawawala na. Tapos tatanungin mo yung problema niya pala, walang kakwenta-kwenta. Two different foundations. Okay? Ano po ba yung two different foundations? Number one, upon a rock. Building a house upon the rock is doing what Jesus says. Okay? So, if you are building upon the rock, ibig sabihin, gumagawa ka ng mga sinasabi ng Panginoon. Upon a sun. Building a house upon the sun is not doing what Jesus says. Okay? So, yun po yun. May isang tao, may kwento ulit ako sa inyo. Alam niyo pa, na marami pong tao, sinisisi ang Diyos sa nangyayari po sa kanilang buhay kasi nga, their foundation is very weak. Wala silang alam sa salita ng Diyos. Wala silang alam sa pamamaraan ng Diyos. Hindi nila alam na ang pamamaraan ng Diyos is mysterious. Na ang mga Israelita dinala sa kahirapan para tumawag sila sa Diyos. Ipinagapi po sila sa Babylonia at sinabi ng Diyos, for I know the plans for you. The plan not to prosper you and not to harm you. The plan to give you hope and a future. Kapag ikaw, isa kang Israelita, siguro tatanungin mo, anong plano ito, Lord? Dinala mo si King Nebuchadnezzar, ginapi kami, dinala kami sa Babylonia, tapos sasabihin mo sa amin, I know the plans I have towards you. The plan to prosper you and not to harm you. Kasi yun ang pamamaraan ng Diyos. Ang mga Israelita kasi ay sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan. Nakalimutan na nila yung tunay na Diyos. At sa pamamagitan lang ng problema, yun lang ang paraan ng Diyos para sila'y tumawag ulit sa Kanya.
noong hirap na po sila, Lord, tulungan mo kami, alam namin nagkasala kami. Doon nila na-realize na nagkasala pala sila. So ang ganda ng plano ng Diyos po sa atin. Yun ang pamamaraan ng Diyos. Kaya God can turn your miseries into God's goodness. God has turned our miseries into God's goodness. Yung kinanta natin, God is good all the time. Akala mo lang hindi mabuti ang Diyos, pero ang totoo, mabuti po ang Diyos. The storm represents the trials in life. No one is exempted from storms of trials. Yung builder number 1 has rain descended, has floods came, and winds blew and beat upon his house. Yung builder number 2, unang-una, sino ba yung builder number 1? Wise or foolish builder? Wise. Yung builder number 2, foolish builder, has rain descended, has flood came, and wind blew and beat upon his house. Okay? Parehas na storm. Walang pagkakaiba po ang storm na dumapo po sa kanila. Pero there were 2 different results. Okay? Ano po yung results? One and the same storm beat both houses but produced 2 different results. So the difference is not that you don't have storms as a Christian. The difference is that as a Christian, you have a foundation that holds you up through the storm. So it doesn't matter kung nasa anuman sitwasyon ka. Mahirap ka man, may sakit ka man, o anumang bagay na dinadanas mo, what matters is your foundation. Ano ba yung foundation mo? Are you a wise or a foolish builder? Kapag narinig mo ba ang salita ng Diyos, sinusunod mo ba siya? Then you are a wise builder. Your foundation is so strong. Just trust God. Kasi kapag foolish builder ka, maging yung kaligtasan mo ay delikado. Kapag foolish builder po tayo, yun po yung binasa po natin po kanina. Amen? Naunawahan po ba natin? Amen. The house is our life of the wise builder will withstand whatever kinds of storm because we practice what we hear from the Word of God. Kung yung buhay po natin ay built upon a rock, matibay yung buhay po natin. Sino ba itong rock po na ito? Alamin po natin po mamaya. Hindi po ito basta-basta magigiba. Hindi po tayo matutulad dun po sa ibang tao na akala nila wala nang solusyon sa kanilang problema, kaya sila nagpapakamatay. Hindi tayo magagaya dun sa mga weak, they have their weak foundation, na kapag nandun na po sila sa kahirapan, tumatakbo na po sila sa masama. Because we have a strong foundation, we hear the Word of God, and we obey the Word of God, hindi po tayo matatangay sa anumang klase ng tukso. Andiyan pa po. Nung sabi ng salita ng Diyos, kapag may problema ka, ibigay mo sa Kanya, casting all your cares upon Him, for He cares for you. There's nothing that God can give us. He gave already His life. He gave up His kingdom. Nakukuha ninyo? Iniwanan niya yung langit, tapos may pagkakaibasa sa atin. Nasa foundation lang yan. Because maybe hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, o nakikinig man tayo, hindi naman tayo sumusunod. Ang daming pangako ang Diyos. Ayaw nga ng Diyos na magulimihanan tayo. John 14 chapter 1, do not worry. Huwag kang magulumihanan. Magtiwala ka lang sa Diyos. Andiyan pa po ba tayo? Hindi bumibigo ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Akala mo lang. Pero never. Sabi ni King David, I was young and I am old, but I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Yun po ang Diyos. Amen? Tayuhan po natin yung Kanyang katuwiran. Matthew 6:25-27, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Isn't there more to life than food? Buhay ka pa naman.
Humihinga ka pa naman. Isn't there more to life more than food? More to the body than clothing? Look at the birds in the air. They do not sow or reap or gathered into barns, yet your heavenly Father feeds them. Aren't you more valuable than they are? Tingnan niyo yung mga ibon sa himpapawid. Hindi nga sila nagtatanim o naggagapas, ngunit pinapakain sila ng Ama na nasa langit. Hindi ba kayo higit na mas mahalaga kaysa sa mga ibon? Bakit? Kapag ikaw ba nag-worry, may masosolve? Yung buhay mo ba ay hahaba? Sabi nga ng doktor, kapag nag-worry po tayo, yung life po natin ay umiiksi ng maraming taon. Kaya ang death ngayon sa Pilipinas ay hindi na mismo sometimes sa sakit, sa pamamagitan ng depression. Matthew 6:33, yon kadugtong, but seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things, lahat ng hinahangad mo is just an added things for you. Added lamang yan. Seek ye first the kingdom of God. Seek first yung paghahari ng Diyos sa buhay mo. Ano bang gusto ng Diyos? Ano bang gusto ng Diyos na mangyari po sa atin? Seek first. Seek His righteousness. In-explain ko na yung righteousness noon. Righteousness comes from the word right, tama. Saliksikin mo muna yung tama sa paningin ng Diyos at hindi tama sa paningin mo. At kapag nakita mo yung tama sa paningin ng Diyos, gawin mo siya ng tama ayon sa Diyos. Righteousness of God. Because there is a way which seems right unto a man, but the end thereof is death. Proverbs 14:12. Amen. The house or life of the foolish builder will fall because he doesn't practice what he hears from the Word of God. He always hears, but he doesn't practice. Tawag sa kanya is a foolish builder. Kaya yung kanyang buhay ay babagsak. Amen? Hindi ko nakapapaka-elaborate yun. Hindi niya alam kung paano manampalataya o hawakan o panghawakan ang mga pangako po ng Diyos at salita po ng Diyos. Kaya, what was the cause of fall? Listening to God's word but not obeying God's word. Matthew 7:26, and everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not. So, nakikinig siya, pero hindi siya gumagawa. That was the reason of the fall. Dumating yung problema, hinampas yung kanyang bahay, his house or his life fell down. How strong our house should be? Gaano ba katibay? Ano yung house? Kung nakikinig kayo, what does the house represent? Our life. How strong our house or our life should be? Matthew 16:18, and I say unto you that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Grabe! Kung ma-imagine nyo lang, i-explain ko sa'yo. Even the gates of hell shall not prevail against us. Hindi makapapanatig sa atin, maging si Satanas man. Ang Peter ay hindi pangalan ni Peter. Ang pangalan niya ay Simon. At tinatawag din po siyang Cephas. Hindi talaga siya Peter, nakilala lamang siyang Peter. Kasi ang Peter, sabi ni Jesus Christ sa kanya, you are Simon. And from now on, you are to be called Petros, Peter. Ang ibig sabihin ng Peter ay bato. Maliit na bato. So, ibig sabihin, hindi lamang para kay Peter o Apostle Peter po yan. Sinasabi ng Panginoon, ang bawat isa sa atin, you are the small rock, kasi Peter is a small rock. We are building a church. Nakukuha niyo po ba? We are church. Sino yung church? Hindi yung building. Sabi ng Panginoon, hindi niyo ba alam na kayo ang templo, ang iyong katawan ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananangan sa inyo? So who is the church? We. Kapag naggrupo-grupo
yung mga mananampalatayang Kristiyano at kumikilos yung Espiritu ng Diyos, we become alive church. Hindi tayo patay na church. Kaya tayo sumisigaw, alive ba tayo? Kaya yung Holy Spirit ay kumikilos sa atin. Hindi natin malabanan yung Spirit of God when He touches us. Napupuspos po tayo kasi we are a alive church. Amen? 1 Corinthians 10:4, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ, Jesus Christ. Okay? So parang ganito, sinabi ni Jesus Christ kay Peter, hindi kay Peter na build ang church, kay Jesus Christ na build ang church. Kay Jesus Christ. Kasi meaning po ng Peter is a small rock. So parang ganito, sabi kay Peter, you are a small rock. You are a small rock. And on this rock, you are a small stone. Actually stone. Okay? You are a stone. And on this rock, I am going to build my church. That rock was Jesus Christ. Ayan o. So hindi kay Peter na build ang church. Kapag kay Peter na build ang church, isang tao na magagalitin, isang tao na nagkasala na pareha sa atin, babagsak yung pananampalataya. Hindi yung organization, babagsak yung pananampalataya. Ang daming magpapakamatay. Ang daming hindi nagtitiwala. Kaya kay Jesus Christ, yung strong foundation po natin, yung rock of our foundation, let us build our house upon the rock kay Jesus Christ. So, gawin nating foundation po si Jesus Christ. Huwag kayong mag-alala. Conclusion na po tayo. Napaka-importante ng pundasyon. Kapag may pundasyon, hindi ka basta-basta magigiba. Dumating man ang mga pagsubok sa buhay, at hindi ka bibigay dahil may matibay kang pundasyon. Kaya lang ay kailangan mong trumabaho, pagsikapan at sumunod para magkaroon ka ng mabuting pundasyon. Gawin mong pundasyon ang mga katuruan ng Panginoong Jesucristo at siguradong matatag ang iyong magiging buhay Kristiyano. Hindi ka mangangamba sa kung ano ang mangyayari bukas dahil kilala mo siya at alam mo ang kanyang mga salita. Sumunod ka lamang at huwag magduda.